Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 800 sako ng basura na kolekta sa Clean Up Drive sa Region 2 ngayong Environment Month. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Pakabuklan awalo gasot ket 32 ket 2 asako dagiti na duma-duma a klase ti basura tinakolekta itinaysayang kat a clean up drive kadagiti na duma-duma pa sa rehiyon 2 kagidan ti celebration ti World Ocean Day ken Coral Triangle Day ita a Philippine Environment Month. Iti agigida na paragdalo si Tintero Pagilian partikular kadagiti coastal area Karayan ken duma pa a major tributaries ngani 2,000 nga environmental stakeholders tinakipasat manipud kadagiti local government unit, national government agencies, agraman iti law enforcement institutions, non-government organizations kan dagiti commercial establishment dumano iti 46.89 na kilometro tinadalusan ti 3,385.5 a kilo ti non-biodegradable special residual kan healthcare related wastes kada ito kat inapila ni DNR Region 2 Executive Director Gwendolyn Bambalan iti umili ti umno apan ang tarawidwid iti basura da tapno saan nga agdiretso iti taaw. Maripud Tuguegarao City dahiti na April sa Lucan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, kakulangan ng pondo dahilan sa pagkakaantala sa validasyon ng 211 titulo sa Baguio City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Nasarog 2 kasot pa yatawan iti mapalabas sakbay nga makompleto ti validation iti nasarog 2,211 titles gapo ti kinakurang ti pondo ken personnel ang nagresulta tapno walulaing aplikasyon iti may proseso ti Community Environment and Natural Resources Office Baguio tunggal tawen. Sigon kini Engineer Leandro de Jesus tapno maresolbar tinasa nga problema insingasing dati sanggo ng palungsod iti panakubakel iti may nga local task force sa Buklan ti City Government, Department of Environment and Natural Resources Cordillera ken Registry of Deeds tapno mapapartak ti proseso dagiti nakapending aplikasyon para ti validation. May basar ti datos ti DNR CAR mapatapata nga inang nga derivative titles ang nakapila ti aplikasyon da para ti validation. Manipod tinaso nga bilang 2,219 iti agtaltalined nga sanpay nga na-validate. Base mo ti report ti Land Registration Authority dumanon iti 6,664 dagiti derivative titles nga daan ti application for validation. Manipod tinasaw nga bilang 3,789 na titulo iti nalpasan na na-validate ken 2,875 nga aplikasyon iti nakapending pailaeng. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Konstruksyon ng bagong paliparan sa Masbate ipinanukala ng Department of Transportation. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni John Tatad. Tig susulong kan Department of Transportation o DOTR ang pagsagibok ang bagong airport sa probinsya kan Masbate, susog ki Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Bicol Area Manager Cynthia Tumanot. Sa pigkonduser na kapihan sa bagong Pilipinas ka nakalista si Mana, piglahad ni Tumanot ang manungod sa New Masbate Airport Development Plan kung saan inisyal na na-identifikar na lugar na paglalaagan kaini, iyo ang barangay Asid sa syudad kan Masbate. Segun kitumanot, pig-alokaran ninin 156 na hektarya ng daga para sa passenger building, administration building, car park, control tower asin iba pa.
Dagdag pa niya, nakapalaog sa nasabing panukalaan pagkakaigwa nin 2,100 meters by 45 meters runway kaini na kayang mag-akomodar nin Airbus 320. Obheto kan panukala na ini na makapaghatod nin marahay na nabigasyon, magkaigwa nin sustainabling pagpaunlad sa aerodome asin mga serbisyo tanganing masyertoan kaligtasan sa paagi kan na implementasyon kan mga sistema sa tabang kan makabagong teknolohiya. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Isa sa 3 infected barangays sa bayan ng Dawi sa Bohol, ASF-free na. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Hingpit nang gideklara nga ASF-free ang barangay Dao lungsod sa Dawi sakop sa lalawigan sa Bohol. Humanwa na mikatap ang African swine fever gikan sa apektado mga barangay. Kini gianunsyo ni Bohol Provincial Veterinarian Dr. Stella Marie Lapis, human migawas ang resulta sa labing uhing laboratory test gikan sa sample nga gikuha sa OPV o gisumiter sa Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture pinaagi sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratories. Usa ang barangay Dao kauban ang Mariveles ug Mayakabak sa mga nakumpirmar niadtong buwan sa Abril na nagpositibo sa ASF na mitakboy sa mga buhing baboy sa mga backyard hog growers sa lungsod. Tungod kay usa pa lamang sa tulo ka mga barangay ang nadeklara nga ASF-free, gitambagan ni Lapis ang mga hog growers sa Mayakabak ug Mariveles nga huwaton nga madeklara usab ang ilang barangay sa di pa hingpit nga mobalik sa pagbuhi sa baboy. Nunod sa maong panghitabo, gipanghatag ni atong Hunyo 7 ang ayuda gikan sa gobyerno ngadto sa mga apektado mga nagbuhi og baboy. Ipanguluhan ni Acting Governor Junicio Victor Balite ang distribusyon sa 266,000 pesos nga indemnification funds nga naglangkob sa 5,000 pesos matag large pig, 3,000 pesos nga sa nalutas nga baboy ug 1,000 pesos sa mga baktil. Duna sa dadawat 10,000 pesos pinaagi sa AIX nga programa sa DSWD ang matag hog grower. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Iloilo Airport magdadagdag ng chiller para sa air conditioning system ng paliparan ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Narito si Janelle Baclay para sa detalye ng balita. Nagpatigayo na sa inspeksyon ng mga technical engineers gikan sa Pungsod, Japan sa Iloilo Airport bilang pagpanghanda sa installation sang dugang chiller sa air conditioning system sang paluparan. Karon nga tuig yara sa 3 ka mga chiller ang igadugang sa sulod sang Iloilo Airport. Suno kay Civil Aviation Authority of the Philippines 6 Manager Engineer Eusebio Monserrate Jr. agud mas mangin mabugnaw kag komportable sa mas nagadamo nga pasahero. Yara sa 7 ka mga chiller ang target nga i-install sa paluparan kag ini ang ginsuguran sa nagdigad nga tuig 2023. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Davao City Muslim Affairs Office, binuo ng Davao City Government. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Arong mas matutukan ang mga panginanglanon sa mga kaigsuunang Muslim din sa syudad sa Davao, gimugna sa lokal nga panggamhanan ang Davao City Muslim Affairs Office o DCMAO ubos sa Office of the City Mayor. Kinisubay sa Executive Order No. 19 Series of 2024, diin subay niini mahimo kining sumpay sa Barangay and Cultural Communities Affairs Division nga maoy mulantaw sa adlaw-adlaw niini nga operasyon. Ang maong buhatan pagadumalahan sa mga deputy mayor sa nagkadaiyang mga Muslim tribes sa syudad
syudad nga gilangkuban sa Iranon, Kagan, Sama, Maguindanao, Maranao ug Tausug, kung diin sila ang maong manguna sa pagpatuman sa mga programag proyekto sa LGU, ingon man pagpromotar sa kaayuhan ug kalambuan sa mga Muslim communities. Ang DC Mao mauna usab ang manguna sa pagsiguro sa pagpreserba ug pagpalambo sa kultura, tradisyon, institusyon, ingon man kaayuhan sa mga Muslim residents sa syudad, subay sa rules and regulation ug sumbanan ubos sa National Commission on Muslim Filipinos. Ubos sa maong kamanduan, magmug na usab og dumalahan sa DC Mao ang Davao City Muslim Sectoral Council nga langkuban sa mga appointed sectoral representatives sa kabataan, council elders, kababaihan, Islamic religious representatives, pati gayon, special concerns for children, Muslim education ug balik Islam. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, may Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang ating regional news.